Mga kabayan, ang bagong offshore patrol vessel ng Pilipinas na BRP Raja Sulaiman ay mayroong ng dalawang kakaibang armas. Nakita lang ito noong nagkaroon ng commissioning ceremony, noong Martes February 24, 2026, na ginanap sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Ang bagong armas na ito ay tinatawag na Multirole Acoustic Stabilized System, or MAS SX424V122 na mula sa Italy. Ito ay makikita sa top deck ng barko. Ang armas na ito ay isang long-range acoustic device or LRAD na ginawa ng SITEP Italia. Ito ay ginagamit para sa long-range communication, pagbibigay ng signal, pagbibigay ng babala, at ginagamit bilang pampigil sa mga barko, sa pamamagitan ng pagtutok ng high-pitch, at sobrang malakas na tunog sa mga targets, upang ma-disrupt ang operasyon ng isang barko dahil sa sobrang sakit ng mga tainga ng mga sailors. Ang system na ito makatransmit ng malakas na tunog, or malakas na voice messages sa distance na nasa 3 kilometers. Mayroon din itong sobrang liwanag na ilaw or searchlight na umaabot ng 3.5 kilometers na range. Sa sobrang liwanag ng ilaw na ito, kaya nito paalisan ang maliliit na barko. Mayroon din itong laser dazzler na ginagamit para pansamantalang ma-paralyzed ang operasyon ng isang barko, dahil sa pagkakaroon ng temporaryong pakabulag ng mga crew ng target na barko. Ang laser dazzler niya ay may range na mahigit 1 kilometer. Ang MAS SX424V122 ay parang katulad ito sa ginamit ng China para i-disrupt ang operasyon ng Coast Guard natin. Ang armas na ito ay hindi nakakamatay, kaya maganda gamitin ito sa mga sobrang aggressive at kumpol-kumpol na mga barko. Tulad ng mga Chinese Coast Guard at maritime militia vessels na nag-o-operate sa loob ng katubigan ng Pilipinas. Ang BRP Raja Sulaiman ay nilaunch noong June 11, 2025 sa South Korea, at dumating ng Pilipinas noong January 17, 2026 para sa technical inspection. Ang bilis ng South Korea gumawa, iba talaga pag sanay na. Dahil na-commission na ang barkong ito, isasama na ito sa fleet ng Philippine Navy, upang magpatrolya sa katubigan na sakop ng Pilipinas. Dahil sa sabak na ito sa misyon, aalamin natin ang kanyang mga armas kung may nadagdag, at kung gaano nakalakas ito ngayon. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang BRP Raja Sulaiman ay mayroong main gun na 76mm na Leonardo Super Rapid Naval Gun. Mayroon itong dalawang secondary na baril, na 30mm Aselsan Smash Remote-Controlled Weapon Stations. At dalawang 12.7mm na heavy machine guns. Mayroon din itong Thermosi Guard Decoy Launcher, bilang kanyang depensa sa mga anti-ship missile, at torpedo ng submarino. Ang OPV na ito ay mayroon ding Geospectrum Technologies Incorporated na TRAPS, or Towed Reliable Active Passive Sonar, bilang kanyang pang-detect at pang-track ng submarino. Sa ngayon wala pa itong torpedo launcher, ngunit may espasyo ito para sa torpedo launchers para sa kanyang future upgrades. Ang pangontra niya lang sa submarino ay ang kanyang anti-submarine na helicopter. Ang nadagdag lang na armas sa BRP Raja Sulaiman ay ang dalawang MAS SX424V122, at isang sensor na TRAPS, or Towed Reliable Active Passive Sonar. Ito lang ang kanyang armas, at isasabak na ito sa misyon. Dahil ito ay isang offshore patrol vessel, ang trabaho lang talaga nito ay ang magpatrolya at magbantay ng karagatan ng Pilipinas. Sa madaling salita pang pirata, tagabantay ng mga gumagawa ng illegal sa karagatan, at pangontra lang ng terorista ang trabaho nito. Kaya tama lang na light armaments lang ang ikinabot dito. Ngunit pag nagkagyera, pwede ito i-upgrades para maging isang heavy combatant na barko, dahil mayroon ng mga espasyo na nakaabang dito. At kasama ito sa kanyang design, ang nakadesign sa kanyang future upgrades ay ang paglalagay ng anti-ship missile launchers, short-range surface-to-air missile systems, torpedo launchers, at mga iba't ibang uri ng sensors. Kaya madali na lang kabitan ng karagdagan weapons ang barkong ito, at mag-upgrade ng kanyang systems in the future. Kung sa akin lang, dapat ginawa na itong heavy combatant kaagad na barko, dahil malaki na ito at bago pa. Pag nagkagyera baka wala ng time para mag-upgrade, kaya advantage talaga pag fully armed na kaagad ang barko. Pwede na isabak kaagad sa laban. Sa ngayon kaunti pa lang ang barko ng Philippine Navy, na gumagamit ng anti-ship missiles.
Kaya dapat puro heavy combatant muna ang binibili ng Pilipinas, para kahit saang misyon ipadala hindi kakabahan ang mga sailor natin. Mayroon namang fast attack patrol boat, at mga Coast Guard ang Pilipinas, na may kakayahan para manghuli ng pirata, mga terorista, at gumagawa ng mga illegal na gawain sa karagatan ng Pilipinas. Kaya dapat mag-focus muna ang Pilipinas sa heavy combatant na mga barko. Sinabay din pala sa commissioning ng BRP Raja Sulaiman ay ang pag-commissioning ng BRP Audrey Banyares, na isang Acero-class Shoaldag Makiv gunboats. Ito ay ang huling gunboat sa Siyam na binili sa Israel Shipyard, na nagkakahalaga ng $180 million noong year 2021. Ang armas ng BRP Audrey Banyares ay isang 30mm na remote control weapon system bilang kanyang main gun. Dalawang 12.7mm na heavy machine guns bilang kanyang secondary guns, at non-lethal weapon na dalawang Sitep Italia SX424 MAS, na isang acoustic Halors long-range acoustic device, na may integrated laser dazzlers, para sa non-kinetic maritime security operations. Kaya nadagdagan na naman ang puwersa ng Philippine Navy, malaking tulong din ito para mabantayan ang karagatan ng Pilipinas. Sana malagyan na ng kumpletong armas ang barkong ito, para naman magkaroon ng kakayahan na tapatan ang mga fully armed na barko ng kalaban. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.